Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Pahayag, Kabanata 20, talatang 14 hanggang 15. Ito ang sinasabi. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang magpasalamat sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa mga banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos, pagalingin. Hindi ko sila kilala, hindi ko nabanggit ang kanilang mga pangalan. Pero alam mo, Panginoon, kung sino-sino sila na iyong mga anak. Panginoong Diyos, ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Pagalingin mo sila, O Diyos, upang sila, O Diyos, ay makapalik at makapaglingkod sa kanilang kapwa, Panginoon, o sa kanilang pamilya, O Diyos. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mga senior citizen, ang mga matatanda, ang mga super senior, Panginoon, na sila ingatan mo. Sila po ay prone sa mga karamdaman, Panginoon, lalong-lalo na ngayon na merong makalat na karamdaman, ang monkeypox, Panginoon. Ingatan mo po, proteksyonan mo po ang mga kaibigan namin ito na mga matatanda. Maging hindi ang mga matatanda, Panginoon, kaming lahat na naririto sa mundong aming ginagalawan. Proteksyonan mo kami sa monkeypox na nagkakalat ngayon, Panginoon, sa aming daigdig, O Diyos. Ilayo mo kami sa anumang mga kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Patuloy kaming makagawa ng kabutihan para sa aming kapwa. Dahil yun po ang iyong utos, Panginoon, na kaibigin ang aming kapwa. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Tulungan mo po ang aming mga leaders na maayos ang lahat ng mga pangangailangan ng aming bansa, Panginoon. Ilayo mo po ang bansang Pilipinas sa anumang kaguluhan, O Diyos. Lalong-lalo na, Panginoon, na ang mga China, Panginoon, ay patuloy na nanghaharas sa karagatan ng Pilipinas. Lord, proteksyonan mo ang bansang Pilipinas, ang iyong mga anak, Panginoon. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahawakan. Tulungan mo silang makarating ng maluwalhati sa kanilang pinapasokang trabaho, Panginoon.
Lord, maraming salamat po sa lahat ng iyong pinagkaloob sa amin, ang mga biyayang aming natanggap. Lalong-lalo na ang biyaya na aming natanggap sa umagang ito, na kami nagising, Panginoon. Ginising mo kami. Kaya ang pagising, Panginoon, ay isang biyaya na nanggagaling sa iyo. Kasi namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat, O Diyos, dahil sa kabutihan na iyong ibinigay sa amin. Amin din inilalapis sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin nasunugan, Panginoon, mga nawawalan ng tahanan. Lord, ikaw, Diyos, ang magbigay sa kanila ng mga pangangailangan. Patuloy mo po silang tulungan, Panginoon. At maging ang aming mga leaders ay patuloy din tumulong sa aming mga kaibigan na nangangailangan, Panginoon, lalong-lalo na nawawalan sila ng mga tahanan dahil sila po ay nasunugan. Panginoong Hesus, amin din ininalapis sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Gusto nila na mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya dalangin ko, Diyos, na ingatan mo sila, ilayo mo po sila sa mga pagsubok sa ibang bansa, sa mga tukso, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na maghari sa kanila doon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit ang mga kaibigan naming nagmamigrate, lumipat ng tahanan sa ibang bansa. Lord, ingatan mo din sila, Panginoon. Tulungan mo sila, naway makapaglingkod sila sa ibang bansa, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, upang marami din ang maliligtas, Panginoon, pagdating ng panahon ng iyong pagbabalik. Panginoon Jesus, maraming salamat po. At dalangin ko, Diyos, ang mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito, patuloy mo po silang pagpalain at ingatan, maging ang nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagbuklorin mo sila ng iyong pagmamahalan sa isa't isa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Sa pangalan ni Kristo namin Diyos at tagapagligtas. Amen. Saan ka pupunta kung ikaw ay mamatay? Yun ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan. Saan ka pupunta kung ikaw ay mamatay? O, di ba? Sa iba sabihin lang, siyempre ililibing, no? Pero paano ang ating espiritu? Paano ang ating buhay spiritual? Napakalinaw na itinuturo ng Biblia na sa huli, mayroon lamang dalawang pupuntahan ang tao pagkatapos ng kamatayan. Langit o impyerno. Saan tayo doon, mga kaibigan? Sa langit ba o sa impyerno? So napakalinaw din ng itinuturo ng Biblia na maaari mong matiyak ang iyong pupuntahan kung sakaling bawian ka ng buhay. Una, mga kaibigan, mayroon tayong malaking problema. Lahat tayo ay nagkasala. Ayon sa Roma 3:23, nakagawa tayong lahat ng mga pagkakamali, gawaing masama at immoral na mga bagay. Ang kasalanan natin ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. At kung hindi ito masusolusyonan, mga kaibigan, ang ating kasalanan ay magdadala sa atin sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ayon sa Mateo 25:46. So ang walang hanggang pagkahiwalay, mga kaibigan, na ito ay sa impyerno. No? Sa impyerno. Na inilarawan sa Biblia na apoy na hindi namamatay. Ito'y makikita natin sa Pahayag 20. Talatang 14 hanggang 15. Ngayon, ang solusyon, mga kaibigan, ito ang ngayon ang solusyon. Naging tao ang Diyos sa persona ni Hesukristo. Nabuhay siya
na isang banal at walang kahit isang kasalanan. At kusang loob na inihandog, no? Kusang loob na inihandog ang kanyang buhay bilang ating kapalit o kahalili. Binayaran ng kanyang kamatayan ang kaparusahan na para sa ating mga kasalanan. Ngayon ay inialok ng Diyos ang kaligtasan at kapatawaran bilang isang walang bayad na kaloob. No? Makikita natin to sa Roma 6:23. Na kailangan nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Manampalataya ka, pagkaibigan, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Yun ang sinasabi sa Gawa 16:31. No? Manampalataya ka lang, kaibigan, kay Hesukristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. At ikaw ay maliligtas. At magtiwala ka. No? Magtiwala ka sa kanyang handog bilang kabayaran ng iyong mga kasalanan. At kung gagawin mo ito, kaibigan, pinangakuan kanya ng buhay na walang hanggan sa langit. Ayon sa salita ng Diyos. Napakasarap, di ba? Kapag tayo'y sumampalataya sa Panginoong Hesukristo at magtiwala tayo sa Kanya bilang ating personal na tagapagligtas sa ating mga kaluluwa. Ayon sa Gawa 6:31, maliligtas ka. Maliligtas ang ating kaluluwa sa dagat-dagatang apoy na impyerno. Meron tayong pinangako sa atin ng Panginoong Hesukristo na meron tayong buhay na walang hanggan sa langit. Ba? Napakasarap kung ang ating kaluluwa ay mapunta sa langit. Mamili ka, kaibigan. Mamili ka kung gusto mo sa impyerno o sa langit. Pero kung gusto mo sa langit, kaibigan, tanggapin mo si Kristo bilang iyong personal at Diyos na tagapagligtas at magtiwala ka sa Kanya. Ikaw ay maliligtas. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Saan ka pupunta kung ikaw ay mamatay? Yun ang tanong, di ba? Saan ka pupunta kung ikaw ay mamatay? Kaibigan, inialok ng Diyos ang pagpipilian natin. Inalok ng Diyos na ang pagpipilian natin. Iniimbitahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Ito ang iyong sariling pagpapasya, kaibigan. Ano ngayon ang pasya mo? Ano ngayon ang desisyon mo, kaibigan? Lumapit ka sa Diyos, kaibigan. Lumapit ka. Inialok ng Diyos ang kaligtasan para sa iyo at sa akin, kaibigan. No? Kung nararamdaman mo na inilalapit ka ng Diyos sa pananampalataya kay Kristo, ayon sa Juan 6:44, lumapit ka sa tagapagligtas, kaibigan. Kung hinahawi ng Diyos ang tabing at inaalis ang iyong kabulagang espiritual, tumingin ka sa tagapagligtas, kaibigan. Makikita natin sa 2 Korinto 4:4. Kung naranasan mo ang ningas ng buhay na wala sa iyo noon, mabuhay ka para sa tagapagligtas. Saan ka pupunta kung ikaw ay mamatay, kaibigan? Langit o impyerno? Sa pamagitan ni Hesukristo, maiiwasan natin ang pagpunta sa impyerno, di ba? Dahil si Kristo ay ating tagapagligtas. Tanggapin mo lang si Hesukristo na iyong tagapagligtas at langit, kaibigan, ang iyong magiging huling hantungan.
Kung hindi ka magsisisi at tatanggap kay Jesucristo, kaibigan, walang ibang pupuntahan mo, kundi ang apoy na hindi namamatay sa impyerno. Ayon sa Juan 14:6. So kung naunawaan mo ngayon ang dalawang posibilidad kung saan ka pupunta kung sakaling bawian tayo ng buhay, at nais mong magtiwala kay Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, tiyakin mo na iyong nauunawaan at pinaniniwalaan ang mga nakasulat dito doon sa ating salitang Biblia. So at bilang hatanda ng iyong pananampalataya, kaibigan, sabihin mo lang sa Diyos ang sumusunod. O Diyos, nalalaman ko na ako ay isang makasalanan at alam ko na dahil sa aking mga kasalanan, nararapat lamang na ako ay mahiwalay sa iyo ng walang hanggan. Ngunit kahit hindi ako karapat-dapat, salamat sa iyong pag-ibig sa akin at sa pagbibigay mo ng iyong anak bilang handog para sa aking mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Naniniwala ako na namatay si Jesus para sa aking mga kasalanan at nagtitiwala ako sa kanya lamang ako ay maliligtas. Mula sa oras na ito, kaibigan, tulungan mo ako na mabuhay para sa iyo sa halip na mabuhay sa kasalanan at para sa aking sarili. Tulungan mo ako na ipamuhay ang aking natitirang buhay sa pasasalamat dahil sa pagbibigay mo sa akin ng iyong kahangahangang kaligtasan. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagliligtas mo sa akin. Amen. Tandaan mo, kaibigan, tandaan mo lamang na hindi ang panalangin ito ang makapagliligtas sa iyo. Tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa iyo sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ikaw ba ay nagsisisi na sa iyong mga kasalanan at nagdidesisyon na ilagak ang iyong pananampalataya kay Kristo? Kaibigan, kailan pa? Kailan mo pa tanggapin si Kristo? Kailan mo pa pagtiwalaan ang ating Panginoong Jesucristo? Habang may lakas pa tayo, kaibigan, habang may buhay pa, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Magtiwala ka sa Kanya dahil ang pangako niya sa atin, kung tayo'y manampalataya at magtiwala sa Kanya, may buhay na walang hanggang ibibigay niya sa atin, ang buhay doon sa langit. Kaibigan, magdesisyon ka ngayon na. Ngayon na ang kaligtasan mo para ikaw ay mapunta sa langit. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na patuloy na nagtitiwala, nanampalataya sa iyo. Dahil ang pangako mo, Panginoon, ay buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya, O Diyos, dalangin namin na patuloy kang maghari sa aming mga puso upang kami, O Diyos, ay malayo sa anumang mga pagsubok, sa mga tukso na nasa aming kapaligiran. Panginoon, naway matutunan po namin magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob po ninyo sa amin. Matutunan po namin na ang makontento hindi dahil sa mahalaga, kung maliit man o malaki ang mga biyayang ito. Ang importante, Panginoon, ito'y galing sa aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Panginoon,
nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po na kayo ng mapagpalang at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesus, aming ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at ikapagligtas sa kanilang buhay. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.